pasaway, hindi marunong makinig, at makulit. Yan ang ugali ng kapatid ko. Pero nasanay na lamang ako dahil ano nga bang magagawa ko? Kapatid ko siya. Araw ng Pasko. Ito ang araw na dapat ay para sa pamilya. Pero bukod doon, may kakaiba kaming karanasan na iba sa pagdiriwang ng Pasko. Pero ang karanasan na yon ang mas nagpatibay sa samahan namin ng kapatid ko. Ako po si Alex at gusto ko pong ikwento ang karanasan namin ng kapatid kong si Jelay nang kami ay namasko. Grabe, ang daming tao sa simbahan. Nahilo ko ron Bakit ba kasi kailangan magsimba pag Pasko? Nagsisimba tayo para magpasalamat at batiin si Jesus. Lalo na ngayong maraming blessing ang dumating sa atin. Matatapos ang taon na to bago ang tahanan namin ni Jelay. Nakalipat kami sa tahimik na probinsya na to at nakahanap kaagad ako ng trabaho. Wala ka bang ipagpapasalamat sa Diyos ngayong patapos ng Pasko, Abby? Wala naman. Meron pala. Siguro pinayagan ako ni Mami na magpasko kasama kayo. Instead na sila. Hindi ka naman kasi mahal ng pamilya mo. Hoy Jelay, huwag kang ganyan. Biro lang naman. Alam naman natin na mahal si Abby ng parents niya. Sadyang hindi lang nakafocus ang buhay ng mga magulang niya sa kanya at pinapayagan siyang pumunta sa mga kung saan-saan. Ikaw ba kuya? Papayag ka ba na makipasko ako sa ibang bahay? Aba, syempre hindi. Tignan mo, ang bilis mo sumagot. Ang laki ko na, ang higpit mo pa rin. Nagpaalam ka na ba sa kuya mo ha? Hoy, ano yan? Binulong mo pa talaga, Abby narinig ko naman. Bakit kasi ngayon mo pa tinanong? Pwede namang mamaya Pwede nang hindi na magpaalam, di ba? Ano ba yung pinag-uusapan ninyo Sama niyo naman ako. Balak lang po kasi namin mamasko rito at saka sa mga kalapit na baryo. Kayo mamamasko? Sa tandaan nyo yan, talagang naisipan nyo pang mamasko, ha? Tingnan mo, dapat hindi na natin sinabi May comment agad siya, di ba? Hindi naman sa pangano, Pero mamamasko pa kayo? Hindi pa naman kami sobrang tanda, no? 16 years old pa lang kami. Pwede pa kami mamasko. Kanino naman kayo mamamasko, ha? May kakilala ba kayo rito? Andito ba yung mga ninang at ninong nyo? Kalilipat lang natin nung nakaraang linggo, Jelay, ha? Kuya, hindi lang naman sa ninang at ninong namamasko Pwede rin tayong mamasko sa ibang tao, di ba? Ano? Sa ibang tao? Ayoko na nga magpaliwanag. Pwede yun mamasko. Di ba ang Pasko ay araw ng pagbibigayan? Kaya may mga pumupunta sa mga bahay-bahay para mamasko. At ang mga tao naman sa bahay nagbibigay ng pera o kaya pagkain. Ang iba pa nga nagpapapasok sa bahay nila tapos pinapakain nila ng handa. Hindi niyo ba ginagawa yun? Ewan ko pero sa probinsya namin walang ganun. Ang mga bata namamasko lang sa mga ninang at ninong nila. Pwede pa sa mga kamag-anak, pero sa mga taong hindi kilala? Di ba parang nakakahiya naman yun? Kuya, hindi yun nakakahiya. Normal lang yun. Makapagsalita ka naman, parang naranasan mo na. Baka nga ngayon mo lang yan nalaman Ano ba naman yan? Tara na nga, Abby. Kuya Alex, totoong ginagawa yun. Para ka lang nangangaraling pero sa umaga. O kaya buong araw ng Pasko. Siguro sa iba nakakahiya yun, pero hindi naman nakakahiya sa iba kasi normal na nga yun. Sanay na sila. Tingnan mo mamaya may mamamasko rito. Sisigaw na lang sila bigla ng namamasko po! At choice mo na lang kung bibigyan mo sila ng pagkain o pera. Pag wala naman, sabihin mo na lang, patawad! So, ang gusto niyong dalawa talagang mamasko, ha? Ay naku, paulit-ulit naman. Opo, mamamasko rito sa baryo at sa mga kalapit para mas masaya. Magkano bang kailangan ninyo? Ha? Magkano kailangan nyo at ako na magbibigay ng pera? Sa akin kayo mamasko. Ayaw namin ng ganun, no? Hindi nga ganyan, kuya. Mawawala ang thrill pag sa'yo lang kami kumuha ng pera. Hindi rin naman pera ang habol namin Oo nga, habol namin dalawa. Experience. Ano? Experience? Bakit ba parang lagi ka nalang sarcastic? Lagi kang natatawa. Hoy, hindi naman pero ngayon ko na kasi narinig yan Totoo yun, no? At lagi kong ginagawa yun. Ako hindi ko pa nararanasan. At ang punto mo ay? Ang punto ko, aalis kami ni Abby ngayon para mamasko. Teka, sandali Parang plano natin na mag-food trip at manood lang dito sa bahay. Mag-iihaw ako ng barbecue Kuya naman, lagi na lang ganyan Tuwing Pasko, manonood ng TV, food trip, magba-barbecue, salad, cake. Wala na bang iba? Pero yun ang lagi nating ginagawa.
Parang tradisyon na natin yun. Yun nga ang problema eh. Yun na lang lagi. Yun ang lagi nating ginagawa. Tinanong mo ba ako kung gusto ko yan, ha? Hindi mo naman sinabi na ayaw mo. Hindi ka naman nagtanong. Hindi mo rin naman kasi inopen up yun, di ba? Ano ba naman kayo? Ang layo-layo ng age gap nyo. Nagsasagutan kayo na parang bata. Si kuya kasi, gusto ko lang naman ng bagong experience ngayong Pasko. Hindi ko naman sinabi na boring manood at kumain. Pero iba naman... Sige na nga. Mamamasko tayo. Wow! Yay! Teka, kasama ka? Teka, sasama ka? Bakit? Kabisado niyo ba tong baryo? Kabisado mo ba? Hindi, pero at least may kasama kayo mas matanda sa inyo. Babantayan ko lang kayo. Ay naku, may bantay na naman ako. Hayaan mo na siya. Siya na lang ang magbitbit ng mga gamit natin. Saka hindi rin naman natin kabisado ang lugar eh. Yun na nga ang masayang part kasi hindi natin kabisado ang lugar. May thrill. Bored na bored ka na sa buhay mo, no? Gustong gusto mo ng thrill. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na masaya ang Pasko mo ngayon. Sandali lang ha. Magbabaon ako ng pagkain para hindi tayo magutom habang namamasko. Hukom, iniwan ko na ang kapatid ko at ang kaibigan niya sa sala at nagbalot na ako ng mga baon namin. Kitang-kita ko ang inis sa mukha ni Jelay. Pero tinawanan ko na lang siya. Sanay naman ako sa ugali niya eh. Naninibago man ako sa concept ng pamamasko, unti-unti rin naman ako nasasanay ng mamasko sa mga bahay-bahay. Nakatanggap kami ng mga candy, chocolate, chips at pera. Masyado na akong matanda para mamasko. Talagang sinasamahan ko lang yung dalawa para hindi sila maligaw. Nang dumating ang tanghali ay kumain kami sa fast food dahil ayaw na ni Jelay ng mga hinanda namin. Nakaramdam na rin ako ng pagod at gusto ko nang umuwi. Pagdaan namin sa gilid ng simbahan ay bumili ako ng bagong rosary, pinabless ito at kumuha pa ng isang bote ng holy water. Nilagay ko yun sa bag ko at lumabas na ng simbahan kung saan nakita ko si Abby at Jelay na may kausap na isang lalaki na mukhang nasa early 20s. Ay grabe, hinapon na tayo ah. Ayun yung sakayan, no? Sumakay na tayo pa uwi. Medyo sumasakit na yung pa ako eh. Mauna ka na, kuya. Pwede ka nang umuwi. Sige na. Ano? Huwag mo sabihin na may pupuntahan pa kayo. Ito kasing friend namin, sabi niya marami raw namimigay dun sa Barrio Salvador. Barrio Salvador? Hindi ba Barrio Santiago yon? Salvador po yun. Ibang Barrio Santiago. Mas malapit po yun dito pero malapit din naman ang Salvador. Ay, ako nga po pala si Joffrey. Sabi ng kapatid niyo po bagong lipat lang kayo. Kaya pala ngayon ko lang kayo nakita sa baryo na to eh. Hindi ka ba taga rito? Taga-kabila po ako. Nandito lang po ako talaga para mamasko. Sayang naman kung hindi ko iikutin ang bawat baryo eh. Nako, marami na rin kasing napamaskuhan ng dalawang to eh. Pero kung marami ang namimigay sa baryong sinasabi mo, Joffrey, pumunta na rin tayo. Sayang naman kung hindi natin yun mapupuntahan, 'di ba? Oo nga eh. Sa totoo lang, di pa nga ako galing dun ngayon pero sabi ng mga nakasalubong ko nagsisimula na raw mabigay ang mga tao ron. Masaya kasi paggabi, ang daming bigayan, tapos nagkakasiyahan sila, tapos may mga kantahan. Sayang naman kung hindi natin madadaluhan yun, di ba? Ay, gusto kong pumunta doon. Ay, ako nga rin eh. Sana maraming pogi ron, no? Pansin ko kasi, Jelay, dito sa baryo na nilipatan nyo, wala masyadong pogi. Teka, Joffrey, wala ka bang ibang kasama? Ay nako kuya, wala ho. Mag-isa lang akong namamasko eh. Ilang taon ka na ba? 22 years old na po ako. Siguro iniisip mo, tanda ko na tapos namamasko pa ako. Normal naman kasi yun dito sa baryo. Kahit sino at kahit ano pang estado mo, kahit ano pang edad mo, pwede ka talagang mamasko. Hirap din ang buhay ngayon ha, dagdag sideline din to. Tara na, dali. Oh, Jelay, hindi pa ba tayo uuwi? Wala pa tayong napag-uusapan na uuwi na, kuya. Hapon na ho, mamaya magagabi na. Kuya, Pasko naman eh. At saka yun nga ang masaya eh, magagabi na. Magkukulong na naman ba tayo nito sa bahay? Sayang naman oh, maaga pa nga eh. Mamaya lulubog na ang araw. Di hayaan mo siyang lumubog. Kuya Alex, hayaan mo na. Kung gusto mo umuwi ka na lang no. O kaya sumama ka. Choice mo naman yun eh. Pwede ba naman na iwan ko kayo? Bakit ko naman kayo iiwan lalo na't papunta kayo sa ibang baryo? Hindi ba kayo natatakot na baka maligaw kayo kung ano mangyari sa inyo sa daan? Nung bata ako, nangaroling kami ng mga kaibigan ko tapos sinabol kami ng aso. Hindi ko nga alam ang gagawin ko. Kuya, experience mo yan. Alam mo, hindi pa ako nakahabol ng aso. Nasa bucket list ko yan. Ako rin. Gusto ko mahabol ng aso. Mukhang masaya. Si kuya kasi, hindi ako hinahayaan magkaroon ng sarili kong experience sa buhay. Hindi naman lagi na magkasama tayo, di ba? Hoy, Jelay. Napakabata mo pa ha.
Hindi mo naman siguro iniisip na papayagan kita sa lahat ng gusto mo, di ba? Talagang hindi ko iniisip, pero sana naman kahit ito lang. Sige na kuya, Pasko naman eh. Hayaan mo naman na na-enjoy ko yung Pasko. Ayoko magmukmuk sa bahay gaya ng lagi mong ginagawa, kuya. O na, sige na, o na. Yes! Dapat lang, no? Yes! Tara na, Joffrey! Naglakad na lang kami patungo sa Barrio Salvador. Hindi ko inaasahan na malayo pala yun. Kung alam ko lang, sana sumakay na lang kami. Unti-unti na ring lumulubog ang araw. Napatingin ako sa kapatid ko na masayang nagpipicture kasama si Abby. Kahit hindi ko gustong ideya na ispend niya ang Pasko sa labas at makipag-socialize sa ibang tao, masaya naman akong makita na masaya ang kapatid ko. Ano ba naman yan? Kakainis, ayaw ma-post. Baka naman ubus na ang load mo. Mag-connect ka sa akin, dali oh. Hindi naman load ang problema eh. Nawala ang signal, no? Sayang naman, hindi ko ma-post ang picture natin. Ang ganda ko pa naman doon. Mamaya na lang, babalik din yung signal. Joffrey, malayo pa ba tayo? Lumulubog na yung araw, oh. Medyo kuya, ayun oh, sa arko na yon. Yan yung Barrio Salvador. Wow! Ang liwanag naman dyan! Uy, ang effort naman nila sa design. Mukhang mamahalin ng Christmas lights. Teka, may signal na kaya sa loob? Oo naman, babalik din yung signal, no? Ay, kaso lowbat na palang cellphone ko. May dala akong power bank. Sandali, kukunin ko ha. Ay, buti na lang pala. Sumama ka, Kuya Alex. Sabi ko sa inyo kakailanganin nyo rin ako, no? Wala kang sinabi na kakailanganin ka namin. Sus, hindi mo lang narinig. O ano, tara na, pasok na tayo. Wow! Ang ganda oh. Pati ang mga dahon umiilaw. Pero kung titignan nyo, parang yung araw ko masisira na. Ha? Sandali, ano yun? Bakit kuya? May mga papel na may pictures dun, no? Ito. Tingnan mo. Mga missing posters? Patingin nga. Hala, mukhang matagal nang nawawala yung batang to, oh. Ito po oh. Hindi naman bata. Pero missing din? Yan. Matagal na yung mga yan. Hayaan nyo na yan. Nalimutan na yan ng mga tao. Hindi naman totoong nawawala yung mga yan eh. Tara, dumiretso na tayo sa pupuntahan natin. Sandali, Jelay, ha? Huwag ka munang mauna. Hindi mo kabisadong daan. Kuya, huwag ka mag-alala. Dire-diretso lang naman yung daan eh. Jelay, hintayin mo ko. Ang dilim na eh. Jelay, buksan mo nga yung flashlight ng cellphone mo para may ilaw kayo ni Abby. Alam ko ang gagawin ko, kuya. Ay, dapat siguro umuwi na lang kami. Bakit naman? Wala naman. Kasi, Teka kuya, ano ba yung nililingon-lingon mo dyan sa likod? wala lang. Yung missing posters lang. Halos kay dad lang kasi ni Jella yung nawawala na teenager eh. Tapos yung contact person yung kuya nun. Mabuti na lang pala sumama ako sa kapatid ko. May usap-usapan na hindi yun missing. Sinadya lang talaga ng babae na lumayas dahil nga masyadong mahigpit yung kuya niya. Hindi siya inaayaan na gawin ang mga gusto niya. Alam lang naman ng kuya makakabuti para sa kapatid niya, no? Pero hindi lahat ng kapatid ay naisang ikabubuti sa kanila. Masyado pa silang bata. Ang kailangan nila, guide. Minsan pa nga mas maalam pang mga bata kaysa sa atin mismo di ba? May kapatid ka, no? May kapatid ka at panganay ka. Meron nga. Babae ang kapatid mo, no? Tama ka rin. Ayun. Bali alam mong nararamdaman ko. Valid naman, di ba? Valid ang pag-aalala ko, lalo na at babae si Jelay. Teka, nasa na nga bang kapatid mo? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Ha? Hindi lang kami magkasama ngayon. Ano, nasa bahay? Ano yun? Si Jelay yun! Jelay! Hoy, mag-iingat ka kuya. Maraming bato sa daan. Ang weird naman nun. Tara na nga. Uy, Jelay! Ayos ka lang ba? Ano ba nangyari? Bakit pabalik na kayo? Tingnan mo yung bahay na yun, no? Jelay, bakit ka ba sumigaw? Kuya, nagulat lang ako. Kumatok kami sa pinto tapos may kumatok pabalik. Pagtingin namin sa bintana, yun oh, tingnan mo oh. Saan? Ayun na! Nagulat din ako eh. Pero kung titingnan mo, nakakatakot no? Pagtingin mo sa bintana, lahat sila nakatingin sa'yo. Kahit sino magugulat yan eh. Nalalaki ang mga mata tapos nakatitig sila. Ang laki pa naman ng bintana nila. Actually, hindi lang sila. Tignan niyo yung mga kapitbahay, oh. Oo nga no? Nakasilip sa bintana ang mga tao.
Hindi ko alam kung namamangha ba sila o... Mukha silang namamangha. Tinatawag yata tayo. Tingnan mo, oh. Nino, Ayun, kuya. Baka may ibibigay. Ako na ang kukuha. Hindi na kita sasamahan na. Bilisan mo na lang. Malapit lang naman yan eh. Hintayin ka na lang namin dito, Jelay. Sige. sasama ako sa'yo, Jelay. Nakasunod lang ako, kaya dumiretso ka lang. Kuya, ang lapit-lapit lang. Talagang sasama ka pa talaga? Tumingin ka na lang sa dinadaanan mo. Ay, ayan, binubuksan na ng babae yung pinto. Mukhang may ihabot na. Kunin mo na. Salamat po. Sa kung ano man pong nakabalot dito. Merry Christmas po. Merry Christmas po. Thank you very much po. Tara na, Jelay. Balik na tayo. Hoy! Anong binigay sa inyo, ha? Shh, Abby! Huwag kang maingay. Uy! Ano yan? Ewan ko, pero nakabalot. Naka-foil tapos medyo mabigat. Ang bango nga eh. Baka inihaw na manok. Hindi pa nga tayo nagsasabi ng mamamas ko po. Nagbigay na kaagad siya. Ang galing ah. Ganyan kasi rito. Alam naman nila na may mga pupunta pag ganitong oras at ganito na may okasyon. Tara na, may iba pang magbibigay doon. Hindi ba tayo mamamas ko sa iba? Malubak ang daan doon at madilim. Mahihirapan lang tayo. Sus, may iba pa naman tayong mapupuntahan. Huwag kayong mag-alala. Nagpatuloy kami sa paglalakad at namasko sa ilang mga bahay. Puno kami ng pasasalamat, ngunit nagtataka rin ako dahil hindi sila palasalita. Hindi sila bumabati ng Merry Christmas, Happy Holidays, ganun. Nagbibigay lang sila ng kung ano-ano, katulad ng mga kapiraso ng candy. Palakad-lakad lang kami at lumalalim na rin ang gabi. Uy guys, hindi ba sumasakit ang mga paa nyo? Sa totoo lang, sumasakit na nga ang paa ko eh. Magpahinga na lang kaya muna tayo, Jelay? Sakto! Yun oh, tingnan nyo. Playground ba yan? Tara Abby, puntahan natin. Ay, teka! Sandali lang, Jelay. Jelay, huwag kang lumayo, madilim dyan. May flashlight naman ako, kuya. Hindi ba masakit ang paa mo? Bubuhatin na kita. Hindi nga eh. Hay, gusto ko rin ng may kuya. Gusto mo ba buhatin kita? Seryoso ako, no? Gusto ko rin ng may kapatid. Ang lungkot kaya maging only child tapos nasa ibang bansa pa yung parents ko. Shh! Shh! Bakit? Parang may narinig akong yabang na mga paa eh. Ano? Wala naman naglalakad ah. Ayun si Joffrey oh, nakatayo lang sa oval. Hindi naman siya yung tinutukoy ko. Parang sa mga damo. Tara na nga, puntahan na natin si Jelay. Sandali Kuya Alex, huwag mo kong iwan, ano ba? Jelay, nasan ka? Andito ako sa duyan, kuya. Ay, gusto ko rin magduyan. Naisipan niyo pa talaga magduyan? Picturean ko nga kayong dalawa. O, ingat ka ha, mukhang hindi matibay ang duyan na yan. Bakit? Magaan naman ako ah. Hoy, ang bilis mo naman magduyan. Ang taas mo na, oy Abby. Oo nga, Abby. Hinay-hinay lang. Baka tumalsik ka sa damo sa likuran mo. Hindi yan! Ay! Abby! Abby! Naku, Jelay, halika rito. Ano yun? Ano nangyari? Bakit biglang nawala si Abby? Duyan na lang ang nandyan. Nawala siya bigla. May humila sa kanya papasok sa damuhan sa likod ng duyan. Abby! Tulungan niyo ako! May humihila na mga paa ko! Aray! Tulungan niyo ako, please! Jelay! Kuya Alex! Abby! Sandali! Pupuntahan kita! Jelay, sandali lang! Joffrey, may kung ano sa lugar na to! Abby! Nasaan ka na? Abby! Sandali, papasok ako sa damuhan. Aray ko, kuya, bitawan mo ako. Pupuntahan ko ang kaibigan ko. Dito ko sa kabila dumaan, tara! Bilisan natin. Baka kung anong ginawa nila kay Abby. Hindi yan. Akong bahala. Babawiin natin si Abby. Uy, Jelay, sandali! Huwag ka humiwalay sa akin! Tumingin ka sa likuran mo! Kailangan ko mahanap si Abby. Ay, Jelay, Diyos ko! Aray! Sakit ng katawan ko. Hindi ko napansin na may paghuhulugan pala ako, aray. Naku, Jelay, ayos ka lang ba? Oo, kuya. Huwag mong flashlightan ang mukha ko, kuya. Masakit eh. Naku, nahulog ka sa swimming pool. Ay, mabuti na lang at walang tubig at maliit lang to. Ano, okay ka lang ba? Napuruhan ka ba? Masakit ba yung katawan mo? Ano, kaya mo umakyat? Tara na! Malamang, masakit talagang katawan ko. Ikaw kaya ang mahulog dito. Eto na, akyat na. Wag, kuya! Umakyat ka na, tara na! Abi, Kuya! nasa ka ba? Kuya! Sa likod mo! Kuya! Ano ba? Ano ba sinasabi mo? Hindi kita marinig! Lakasan mo nga boses mo! Ano ba tinuturo mo sa likuran ko?
Anong nilalang ba yan? Ah! Nabigla ako nang malakas akong sampalin ng nilalang. Dahilan kung bakit ako bumagsak sa pool sa tabi ni Jelay. Dali-dali akong tumayo at dinampot ang cellphone ko na nakabukas pa rin ng flashlight. Mahigpit kong hinawakan ng braso ng kapatid ko upang hindi siya makuha sa akin. Nasaan na yun? Nakita mo ba? Nakita mo ba kung saan yun nagpunta? Hindi, kuya. Sandali. May kumikilo sa likuran natin. Ha? Wala naman ah. May yabag sa gilid ko. Flashlightan mo. Wala akong nakikita. May nakita akong tumakbo. Wala akong nakikitang kahit na ano, Jelay. Ako meron. May nag-aaligid sa atin. Umalis na tayo rito. Tara na, umakyat na tayo sa hagdan. Sandali, kuya. Dito na lang tayo. Nandyan pa siya sa paligid. Wala rin tayong takas sa kanya dito, Jelay. At least nasa gitna tayo. Nakikita natin ang paligid. Kung ano man ang nilalang na yun, mabilis siya. Kumilos na tayo habang hindi pa... Natatakot ako. Kinuha niya si Abby. Ano kayang ginawa niya sa kaibigan ko? What if pinatay niya si Abby, kuya? Hindi, okay? Hindi niya pinatay si Abby. Mababawi natin ang kaibigan mo. Ano sasabihin natin sa mga magulang ni Abby, kuya? Jelay, please, suminahon ka muna. Ako bahala. Ano yun? Ano meron? Parang may nakita ko lumipad. Tumingala ka, kuya. Flashlightan mo ang itaas. Wala naman ako nakikita, Jelay eh. Halika nga, tara na, bilisan mo. Tara, halika na. Ingatan mo pag-akit sa hagdan ha, baka madulas ka. Kuya Alex! Jelay! Nasaan kayo? Abby? Hoy, huwag kang tumakbo. Huwag kang lalayo sa akin. Narinig ko yung sigaw ni Abby sa kaliwa. Tara, puntahan natin. Tara na. Jelay, huwag kang bibitiw sa akin ha. Tara na. Jelay! Kuya Alex! Kuya, ayun si Abby oh. Tara. Ano ba kuya? Bitawan mo ko. Jelay, tumingin ka sa likod ni Abby. Ano ba meron? Abby? Nasa likod ko ba siya? Huwag niyo akong iwan, please. Bitawan mo ako! Ano ba? Bitawan mo ako! Abby! Abby! Kuya, anong gagawin natin? Hawak niya sa balikat si Abby. Nakangat na si Abby sa lupa. Ano bang halimaw na yan? Hindi ko gano'ng makita ang itsura niya pero nakakatakot siya. Tingnan mo mga kamay niya. Kayang-kaya niya sakalin si Abby nang walang kahirap-hirap. Kuya, gumawa ko ng paraan. Tulungan niyo ako! Jelay! Kuya Alex! Abby! Kuya, hinagis na si Abby sa swimming pool na puro lumot. Kuya! Nang makita kong bumagsak si Abby sa swimming pool na punong-puno ng maruming tubig, ay hindi ako nagdalawang isip na tumalon pababa dahil hindi marunong lumangoy si Abby. Natataranta siyang naghahabol ng hininga sa pool na takot at diring-diri. Shh! Abby! Abby! Nandito ako! Hindi ako marunong lumangoy! Abby! Huminahon ka lang! Abutin mo si Abby, kuya! Oo! Hawak ko na siya! Bitawan mo ako! Pakiusap! Abby, ako to! Si Kuya Alex to! Hawak na kita, ha? Ako may hawak sa'yo. Huwag ka na mag-alala. Nandito na si Kuya Alex. Kuya Alex! Nasaan na yun? Nasaan ang nilalang na yun? Nawala na siya, Abby! Nawala na siya! Jelay, aahon na kami ni Abby, ha? Diyan ka lang. At saka itutok mo yung flashlight, okay? Tara na, Abby. Ano yun? Huwag mo nang pansinin. Hawak kita, Abby. Malapit na tayong umahon, ha? Konting langoy na lang. Nandito lang ako. May gumagalaw sa tubig. Nandito na siya. Nasa ilalim siya ng tubig. Kasama natin siya. Huminahon ka lang, Abby. Paano kailangan niya ako palayo? Ang dumi ng tubig. Puro lumot. Puro dahon. Wala akong makita. Paano kung bigla niyang hilahin ang pa ako? Tara na, Abby. Tara na. Jelay, amutin mo kami ni Abby. Bilis. Abby, konti pa. Lumapit ka. Kuya, lumapit kayo. Umakit na kayo dito. Unahin mo na si Abby. Kunin mo na si Abby. Nakabantay ako sa likuran niya. Abby, okay ka lang ba? Nanginginig ka sa sobrang lamig. Kuya, sa likod mo. Lumalangoy siya sa tubig at palapit sa'yo, Kuya Alex. Kuya, malapit na siya. Umahon ka na, kuya.
Humawak na ako sa bakal at paakyat na sana nang maramdaman ko na may mga malalaking kamay at matutulis na daliri ang humila sa akin pababa. Napasigaw ako at pilit na nanlaban kahit na sinusubukan akong lunurin ng nilalang na ito. Ginamit ko ang buong lakas ko upang sipain ng paulit-ulit palayo ang halimaw hanggang sa makarating ako sa dulo ng pool. Mabilis namang inabot ni Jelay at Abby ang mga kamay ko at pinagtulungan nila akong iangat sa tubig. Tara na, bilis! Takbo! Bilis! Mauna na kayo! Diretso lang kayo! Bilis kayo! Nasaan siya? Nakasunod ba? Uy, Abby, huwag ka nang lumingon. Ano ba ginagawa mo? Bakit ka huminto? Bakit hinila mo yung sanga? Hindi mo kaya yan. Tara na, Jelay. Tumakbo na raw tayo, sabi ng kuya mo. Jelay, huwag ka nang huminto! Takbo lang! Sige na nga. May sanga kasi na nakaharang sa daan. Hilahin mo na lang, kuya. Pagdaan mo, pwede nating magamit yan sa halimaw. Oo, sige! Yan! Nakuha ko na! Yes! Ang galing! Ang lakas ng kuya mo! Sandali, bakit siya huminto? Ano, kuya? Anong ginagawa mo? Takbo lang! Nakasunod ako sa inyo! Sige na! Kuya! Maaabutan niya tayo kung hindi natin siya masusugatan. Sige na! Ano ba binabalak mo? Tumakbo ka na! Palapit na ang halimaw sa'yo! Kuya naman! Nang sunggaban ako ng halimaw, ay napahiga ako sa damuhan, ngunit tinusok ko ng kahoy ang kaliwang paa niya. Napasigaw ito sa sakit at galit na galit akong inihagis sa kalapit na puno. Pupuntahan sana ako ng kapatid ko nang pinilit ko pa rin tumayo kahit hirap na ako. Huwag na kayo lumapit! Nandiyan na ako! Sige na! Kuya Alex, tara na! Ano kuya, natamaan mo ba? Oh, natama ako siya sa kaliwang paa. Mahihirapan na yung tumakbo ngayon. Well, at least mabagal siya kahit konti. Tara na! Joffrey? Saan ka galing? Bigla ka nalang lumitaw. Ano, ayos ka na ba? Nasugatan ka rin ba? Ay, tara na. May alam ako na pwede natin pagtaguan. Tara! Oo, sige. Hoy, kayong dalawa, bilisan nyo. Sundan nyo si Joffrey. Akong bahalang magabang dito sa likod, ha? Sisiguraduhin ko na hindi siya nakakasunod o kaya hindi siya makakaabot sa atin. Uy, Joffrey, saan ka ba nang galing? Bakit bigla ka nawala? Kasi medyo nahiwalay naman ako sa inyo kanina eh. Hindi ko kasi kayo naririnig. Nagsisigawan kami tapos hindi mo kami naririnig? Baka ayaw mo lang sabihin na tumakas ka lang kasi natatakot ka. Jelay, pwede ba? Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Totoo naman eh. Tumakas naman yata talaga yan eh. Jelay, kahit sino naman mapapatakbo palayo eh. Tayo nga takot na takot eh. Si Joffrey pa kayang naiwan nating mag-isa. Hayaan mo na, Jelay. Sundan na lang natin siya. Hoy Joffrey, safe ba doon sa pupuntahan natin? Oo, safe doon. Huwag kayong mag-alala. Kilala ko mga nakatira doon. Hindi makakapasok ang aswang doon. Ano? Aswang? What? Ang halimaw na yon? Aswang? Ibig mong sabihin, nakainkwento tayo ng aswang sa daan? Oh, ibig sabihin, ang may hawak sa akin kanina, ang kumalat ka at naghagis sa akin sa pool, isang aswang, oh my God! Joffrey, malayo pa ba tayo? Hindi na. Konting takbo na lang. Nakikita niyo ba yung malaking bahay na yon sa paglagpas ng kakahuyan? Yun na yun. Yun ang pupuntahan natin. Nangihina na ang pa ako. Halika na, Jelay. Bubuhatin na kita. Hindi, kaya ko, kuya. Bibilisan ko na lang. Nang makarating kami sa bahay na sinasabi ni Joffrey, ay dali-dali kaming kumatok sa pinto. Tao po! Tulong! Tao po! Huminahon ka nga. Kung makakatuka, parang kilala mo kung sinong nandyan eh. Ayan! Bubukas na ang pinto! Anong maitutulong ko sa inyo? Bakit ganyan ang itsura mo, Iha? Magandang gabi po, Mrs. Rowena. Joffrey? Hali kayo, tuloy kayo. Maraming salamat po, Mrs. Bilis, pasok na. Huwag ka nang lumingon, Jelay. Pumasok ka na lang. Isara nyo ng pinto, bilis! Isara nyo na rin pati ang mga bintana! Harangan nyo ng furnitures! Dali! Teka, ano ba nangyayari sa inyo? Grabe naman ang pagkataranta nyo. Teka, sandali, ikukuha ko kayo ng tubig. Ano, nakasunod pa ba? Lumayo ka sa bintana, Jelay. Maupo ka muna sa sofa. Ano, nakasunod pa ba? Nakikita nyo pa ba, ha? Teka. Ayan. Parang wala na. Nakatulong nga ang pagsugat mo sa paa niya, kuya. Sabi ko sa inyo kakailanganin nyo rin ako, di ba? Heto, uminom muna kayo ng tubig, ha? Ito. Nako, maraming salamat po. Pasensya na po sa abala ha. Kailangan lang po kasi talaga namin ng mapagtataguan.
Pero ma'am, wala po kami ginagawang mali ha. Naiintindihan ko. Hindi na bago yan. Hindi na bago? Po? Hinahabol ba kayo ng aswang? Aswang po ba talaga yun? Oo, Iha. Aswang nga yun! My God! Hindi pa nga ako nahahabol ng aso, pero nahabol naman ako ng aswang. Oh, no! Kuya Alex, anong worse? Mahabol ng aso o ng aswang, ha? Abby, hindi nakakalipad ang aso. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mas malala pag aswang ang humahabol sa'yo. Oh, no! Wala to sa bucket list ko! Gusto nyo ng thrill ngayong Pasko, hindi ba? Ayaw nyo ng chill at sa bahay lang, di ba? O ayan. Hindi ko naman sinabi na sana mahabol tayo ng aswang ngayong Pasko. Paskong Pasko, inaswang pa talaga tayo. Ano ba kasing ginagawa nyo sa gitna ng gabi? Base sa mga damit nyo na mukhang bago at sa mga dala nyong candy, namamasko ba kayo? Opo, pero hindi po kami taga rito. Hindi nga. Kabisado ko ang mga naririto at ngayon ko lamang kayo nakita. Ma'am, taga San Juan ho kasi talaga kami. Tapos si Joffrey ay sa iba Kilala naman. ko si Joffrey. Lagi yang namamasko rito. Tapos, hindi mo pa rin sinabi na may aswang pala sa lugar na to, Joffrey. Ano ka ba naman? Jelay, pwede ba? Huwag kang ang ganyan. Bakit kasi hindi niya sinabi sa atin? Malay ko ba na totoo yung mga usapan na yun? May mga usapan na pala na may aswang, tapos hindi mo man lang sinabi sa amin? Ikaw pa nga nag-alok sa amin na pumunta sa baryo na to eh. Jelay, tumigil ka na, pwede ba? Alam mo naman na kahit alukin tayo, hindi tayo mapupunta sa lugar at sitwasyon na to kung hindi tayo pumayag at sumama, hindi ba? Kuya, sinisisi mo ba ako? Hindi yun ang punto ko. Ang gusto kong sabihin, Jelay, lahat tayo responsable sa nangyayari sa atin ngayon. Magkapatid ba kayo? Huwag na kayong mag-away. Hindi yan maganda sa magkapatid. Samahan mo na lang ang isa niyong kapatid na magpalit ng damit. Sige na. Hindi po namin kapatid si Abby. Kaibigan po ako ni Jelay. Nakipasko lang po ako sa kanila dahil nasa ibang bansa ang parents ko. Ganun ba? Pasensya ka na kung nagkamali ako. Alina, kukuha ako ng damit mo. Maligo ka na rin dahil ang dumi-dumi ng damit mo eh. At mabaho pa. Hindi ko kaya mahulog sa pool na punong-puno ng lumot, no? Ewan ko lang kung hindi ka maging mabaho. Sumunod kayo rito sa akin sa taas. Nandito ang mga damit at palikuran namin. Ingat kayo sa paghakbang ha. Baka matisod kayong dalawa. Joffrey, huwag mo nang isipin ang sinabi ng kapatid ko ha. Masakit talaga magsalitahin pag ganun. Pasensya ka na ha. Salamat nga pala at kung hindi dahil sa'yo baka nasa labas pa rin kami at tumatakbo. Malaking tulong ang ginawa mo. Tingin mo, nakatulong ako? Talagang tinatanong mo pa? Siyempre naman, nakatulong ka. Napakalaking tulong mo. Anong pakiramdam mo kanina nung makita mo yung aswang? Natakot ka ba? Sus, sobrang takot na takot ako. Seryoso nga, takot na takot talaga ako. Kung mag-isa lang ako kanina baka tumakbo na talaga ako. Pwede naman tumakbo, di ba? Ay nako, Joffrey, syempre hindi pwede. Kuya ako Responsibilidad ko ang kapatid ko at si Abby. Kaya kahit natakot na takot ako, kailangan kong lumaban. Kailangan kong protekta ng mga kasama ko. Kuya Alex, ano naman ang pakiramdam mo nang masaktan mo yung aswang nung tinusok mo sa kanya yung kahoy kanina? Nakaramdam ka ba ng saya? O satisfaction? O awa? Awa saan? Awa sa pagdaing niya? Oo, narinig ko iyak niya kanina Alam mo, sa totoo lang, wala akong naramdamang awa nung dumaing siya. Inisip ko na lang hindi siya mapupunta sa sitwasyon na yun kung hindi niya tayo sinugod. Hindi ko nga alam kung anong pake niya kung bakit niya tayo gustong patayin o kunin Pero tayo, ako, gusto ko lang mabuhay. At kung kailangan ko siyang masaktan para lang mabuhay ako, pasensya na lang siguro sa kanya. Naiintindihan mo naman yun, di ba? Oo naman kuya. Takot lang talaga yung naramdaman ko kanina. Hindi takot para sa sarili ko Takot para sa kapatid ko. Paano kung may nangyaring masama sa kanya kanina? Paano kung may mangyaring masama sa akin? Tapos wala na ako sa tabi niya para samahan siya. Mahal na mahal mo talagang kapatid mo, no? Oo naman. Bata pa lang yun si Jelay nang mamatay yung mga magulang namin. Kaya naawa talaga ako sa kanya na lalaki siyang wala yung ama at ina niya.
Ako lang talaga yung kasama niya, kaya gusto ko na ibigay sa kanya ang lahat. Sa tingin mo ba nabigay mo naman ang lahat sa kanya? Sa tingin ko, hindi pa sapat, na parang may kulang pa rin eh. Parang may kailangan pa akong ibigay o patunayan sa kapatid ko. O gusto ko lang talaga yung best para sa kanya. Pakiramdam ko nga kasalanan ko kung bakit kami nandito sa sitwasyon na to. Kasi kung hindi lang boring ang mga ganap naming dalawa tuwing Pasko, hindi sana siya maghahanap ng ibang activities at hindi kami mapupunta sa baryo na to. Hindi sana kami mamamasko sa baryong to. Ganun ba? Pasensya ka na Kuya Alex ha. Ay, naku, huwag kang mag-sorry. Hindi mo naman alam na mangyayari to eh. Ayos lang yan. Hindi masama ang loob ko sa'yo. Pasensya na rin ulit sa mga sinabi ng kapatid ko, ha? Oh, kayong mga binata riyan, may kailangan ba kayo? Wala naman po. Wala naman. Ikaw nga itong basang-basa at kailangan magpalit ng damit. Heto, suotin mo tong damit ng anak ko. Wala naman siya ngayon dito. Kasyang-kasya ito sa'yo. Maligo ka na rin upang mawala ang amoy mo. Naku, maraming salamat po, ha. Pasensya na po kayo sa amoy ko. Ako nga po pala si Alex. Yung kapatid ko po si Jelay. At yung kasama naman po niya, yung kaibigan po niya, si Abby po yun. Masaya akong makilala kayo kahit na hindi maganda ang sitwasyon nyo ngayon. Dito na muna kayo magpagabi sa amin, ha? Pagdating ng umaga, pwede na kayong umuwi sa baryo nyo. Naku, hindi po ba kami nakakaistorbo? Ay, hindi naman. Minsan lang nga may bumisita sa amin. Mahal ko pa naman ang mga bisita, lalo na ang mga dinadala ni Joffrey. Mukhang close po talaga kayo ni Joffrey, ah. Naging malapit lang kami nang magkaroon kami ng iisang adhikain sa baryo na ito. Ganon naman yun, di ba? Nagiging malapit kayo pag iisa na kayo ng mga gusto, di ba? Ano yun? Parang may kumakatok. Ay, nako, baka yung aswang na yan. Ang asawa ko lamang yan. Ganitong oras kasi ang kanyang uwi. Akala ko naman may aswang na, Diyos ko. Excuse me lang ha, at pagbubuksan ko lamang ng pinto ang asawa ko. Bumungad sa amin ang isang malaking lalaki na nakasombrero at may dalang-dalawang bag. Paika-ika siyang naglalakad dahil may kapansanan siya tulad ng binanggit ni Joffrey. Binigyan kami ng isang kwarto ni Mrs. Rowena at nagtabi-tabi naman kami doon sa loob. Maliban na lamang kay Joffrey na parang wala pang balak na matulog. Mukhang natataranta pa rin. Mabuti na lang huminahon na ngayon si Abby. Siya kasi ang nagpapanik sa amin kanina eh. Hindi ako makatulog. Ano ba yan? Sinasabi mo lang yan ngayon. Pero nakita ko na tulog ka na kanina eh. Well, nagising ako. Sino ba naman na makakatulog ng maayos kung makakita ka ng ganun na kung ano man ang bagay na yun, di ba? Yung aswang na yun. Ay, naku, totoo pala talaga sila, no? Akala ko naman usap-usapan lang. Mga chismis lang. Alam mo yun, mga myth. Grabe. Fairy ang gusto ko makita, tapos ang nakita ko naman, aswang? At least hindi manananggal, no? Di thank you, kasi hindi manananggal ang nakita natin. Tingin nyo, anong balak sa atin ng aswang na yun? Gusto niya kaya tayong, alam nyo na, kainin? Hindi ba yun ang gusto niya sa mga tao? Gusto nila ng karne ng tao, di ba? Kakainin kaya nila ako? Napakaalaga ko sa sarili ko tapos kakainin lang ako ng aswang? Grabe ha, ang unfair naman nun. Alam mo, Abby, hindi ka talaga makakatulog pag ganyan ang iniisip mo. Oo nga po pala, Kuya Alex. Salamat po pala kanina ha. Kung hindi dahil sa'yo, naku, baka ewan na lang ha. Hindi ko na alam kung anong ginagawa sa akin ng aswang na yun ngayon. Naku, ayoko na lang isipin. Baka kinain na ako nun, no? Ay nako, Abby, walang anuman. Teka, patingin nga kung nagamot na yung mga sugat mo. Heto, ginamot ako ni Mrs. Rowena at ni Jelay. Okay na ako ngayon. Pero masakit pa rin ang katawan ko eh. O kaya nga sige na, magpahinga na muna kayo. Ako nang bahala, babantayan ko kayo hanggang sa pagtulog ninyo. Sige na, matulog ka na, Jelay. Ang lalim pa ng iniisip mo dyan eh. Kahit na sinabi ko na babantayan ko sila sa kanilang pagtulog, ay nagising naman ako ng madaling araw na mag-isa na lang ako sa kwarto. Napabuntong hininga na lang ako dahil hindi talaga marunong makinig ang dalawang yon. Sinigurado ko muna na sarado ang bintana
Bago ako tumayo at lumabas sa silid, kung saan sa hall pa lang nakita ko na kagad si Jelay. Huy, Jelay, maaga pa. Tumayo ka na kagad. Sinamahan ko lang mag-CR si Abby. Ano, nasa CR pa rin ba siya? Oo tagal nga Nabagot na ako kaya naglakad-lakad na lang ako sa hallway. Ano ba yung tinitignan mo dyan? Kuya, tingnan mo, yung mga ribulto. Ngayon ko lang sila nakita. Sino-sino ang mga santo na yan? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam. Parang ngayon ko lang nakita yung mga yan. Kulang ng isang daliri. Ano? Sabi ko, kulang ng isang daliri yung ribulto na isa. To, pagmasdan mong maigi. Ito naman, masyadong matabang hinlalaki. At ito naman, parang may pangil. At itong isa may sungay, oh. Meron bang ribulto na may sungay? May hawak pang ang ulo ng baboy itong isa, oh. At sa kabilang kamay niya may hawak pang itak. Teka, santo pa ba yung mga yan? Wala rin silang mga display na pang Pasko. Ni wala nga silang Christmas tree Alam ko naman na hindi naman lahat naglalagay ng ganun. Pero napansin mo ba na yung arko lamang sa pagpasok sa baryo na to ang may design na pang Pasko? Yung iba wala na. Oo nga, no? Ewan ko ba? Baka naman hindi mga santo yan. Iyaan na natin sila sa mga trip nila, no? Huwag na natin problemahin yan. Ano, hindi ka pa ba inaantok? Inaantok na nga rin ako, kuya Ang tagal ni Abby. Pupuntahan ko na nga. Sasama na ako sa'yo. Diyan lang yan sa kabilang hall, kuya. Gagamit din ako ng CR, no? Kumalma ka muna, Kong. Pagkakataon na natin to. Ano yun? Sino yun? Ang asawa yan ni Mrs. Rowena, si Kong. Hayaan mo muna sila. Hindi lang naman ito ang pagkakataon na meron tayo. Naiintindihan kita dyan. Muntik na nila akong mapatay, Rowena. Ano sinasabi niya, kuya? Psst, Jelay. Ano ba ginagawa mo? Huwag kang sumilip-silip dyan. Lalo na yung kuya nila. Sinugatan nga ako sa binti. Hirap na tuloy akong maglakad ngayon. Ano? Kuya, ikaw yata ang tinutukoy niya. Teka. Pasilip nga ako, Jelay. Oo, pero baka gising pa sila. Hindi naman pwedeng umakyat na lang tayo. Ano bang laban nila sa atin? Dalawa tayong aswang. Mga tao lang sila. Kahit patatlo sila, hindi nila tayo kaya. Ni isa nga wala kang napuruhan kanina nang nasa oval kayo. Tapos ngayon, sinasabi mo yan, ha? Kasi nga, masyadong pumapil yung kuya. Hindi ko makuha yung dalawang babae. Naku, napakasarap pa man din ang laman ng mga dalaga na ganun ng edad. Nasusuka ako, kuya. Shh! Aswang sila. Nasa bahay tayo ng mga aswang. Na-corner nila tayo. Kumalma ka muna, Jelay, ha? Huwag kang maingay. Gagawa tayo ng paraan para makalis kagad. Paano si Abby? Nasa CR pa ba siya? Kanina pa siya ron. Baka mamaya ano nang ginawa nila sa kanya. Hindi yan. May nakikita akong anino sa ilalim ng pinto ng CR. Sa tingin ko, hindi lang talaga siya makaalis dahil nasa harapan niyang mag-asawa. Pwede na natin silang sugurin habang natutulog sila. Pwede na tayong bumawi sa mga ginawa nila. Malakas ang kutob ko. Nagising pa yung kuya. Sige na, ganito na lang. Pupunta ako sa kwarto nila upang malaman kung tulog na ba sila. Tapos sasabihin ko sa'yo. Pero dyan ka lang, ha? Sandali nga. Gagamit muna ako ng banyo. Ay, naku, papasok siya ng CR. Nasa loob si Abby. Kuya, anong gagawin natin? Papuntahin ko sila sa kwarto tapos kunin mo si Abby, ha? Ha? Paano pag hindi yan gumana? Basta magtago ka muna dyan. Pagdaan nila, kunin mo si Abby. Tapos dumiretso na kayo sa pinto. Lumabas na kayo. Magtago kayo sa likod ng puno. Susunod agad ako. Kuya! Tinulak ko si Jelay patago sa likod ng malaking kabinet at tumakbo palapit sa mga rebulto na malapit sa kwarto namin. Kumuha ko ng isa at binasag yun. Dinampot ko rin ang mahabang kapiraso at pinasok sa bulsa ko dahil pwede ko yung magamit bilang armas. Teka! Ano yun? Sino ba yung nakabasag, ha? Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Sabi ko sa'yo may gising pa sa kanila. Pupuntahan ko nga. Sino ba yan? Alex? Ha?
Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Nagandahan lang po talaga ako tapos hinawakan ko. Nagulat na lang po ako nung mabangga ko ito at mahulog ito. Naku, pasensya na po talaga. Lilinisin ko po yung kalat na to. Wag na. Wag mo nang galawin yan. Wag mo nang hawakan at baka masugatan ka pa. Ako nang bahala riyan. Oo nga naman, iho. Ipaubaya mo na yun sa asawa ko, ha? Hayaan mo na siya maglinis dyan. Bumalik ka na lang sa kwarto mo at matulog na. Maya-maya lang ay umaga na. Sige na, matulog ka na. Sige po, maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin. Hindi ko po makakalimutan ang kabaitan ninyo. Walang anuman yun. Masaya kaming makatulong. At pasensya na po ulit sa nabasag ko, ha? Teka, ano yun? Ha? Parang may bumukas ng pinto sa ibaba. Ano? Jelay! Huwag mo na nga pagtripan yung pinto sa kwarto. Naku, pasensya na po ulit kayo, ha? Sira po kasi yung doorknob sa kwarto. Nababother po yung kapatid ko dahil hindi po siya sanay na laging nakalak yung kwarto niya. At teka, maayos naman yun O baka nasira na. Pasensya na. Wala na kasing gumagamit sa kwarto na yon kaya napapabayaan na rin. Tingnan mo nga muna ngayon yun, Kong. Oo, sige. Sige po, maraming salamat po. Naglakad na kami palapit sa kwarto at pinapasok ko na talaga silang dalawa sa loob. Pagpasok namin ay mabilis kong dinampot ang mga bag naming tatlo, sinuot yun at kinuha ko rin ng isang kumot at nagmamadaling sinara ang pinto. Mabilis ang kilos ko nang ilako ang pinto sa pamamagitan ng pagtali ng kumot sa doorknob at handle nito, tapos yung kabilang dulo ng kumot ay itinali ko sa kalapit na kwarto. Nagulat ako nang may sumunggab sa pinto mula sa loob, ngunit hindi ito bumukas. Napangiti naman ako sa aking ginawa. Alex? Ano ginagawa mo, iho? Buksan mo ang pinto! Huwag mo kaming sasaktan! Mga akyat-bahay ba kayo? Kayo naman, mga aswang! Mas masahol pa kay sa akyat-bahay! Mas masahol pa rin ang mga tao. Dahil choice nyo yon. Hindi namin pinili na maging aswang. Iho, buksan mo na ang pinto. Ano naman ang gagawin mo sa amin? Matanda na kami. Wala kaming laban sa'yo. Buksan mo na ang pinto para mahati ko na ang katawan mo. Para mapira-piraso na kita at isusunod ko ang 2 babaeng kasama mo. Kung gusto mo, ibibigyan din kita ng pagkakataon na matikman ang sarili mong laman. Tumahimik ka! Mga hayop kayo! Nalinlang nyo kami at pinapasok sa bahay ninyo! At nagpauto naman kayo! Kung alam ko lang na ikaw yung aswang na nakalaban ko kanina, sana pagpasok mo pa lang ng paika-ika, pinuruhan na kagad kita sa kabilang paa para hindi ka na talaga makalakad. Kahit anong gawin ninyo ngayon, hindi nyo kami maaabutan. Wag na wag kang magpapaabot sa akin, binata. Sisiguraduhin kong kahit buto, wala nang makakakita pa sa'yo. Paulit-ulit at palakas ng palakas ang pagkalabog nila sa pinto. Patakbo ako nang makita si Joffrey na nakatayo sa dulo ng hall at may hawak na itak. Napangiti naman ako dahil magkasama na nga kami ay may hawak pa siyang armas. Nagmadali ko siyang nilapitan at tinapik ang balikat. Ayos, tamang-tamang dating mo. Umalis na tayo. Mabuti na lang may dala ka ring armas. Magagamit natin yan. Ano? Gulat na gulat ka. Ganyan nga rin ako kanina nang malaman ko na aswang pala'y mag-asawa. Nasa na yung 2 mong kasama? Huwag mong sabihin na may nangyari sa kanila. Walang mangyayari sa 2 yon hanggat kasama nila ako. Lumabas na sila at lumabas na rin tayo. Kinulong ko yung mga aswang dun sa kwarto. Nakita ko nga. Kaya umalis na tayo ngayon kasi pilit na lang binubuksan yung pinto. Baka malapit na rin bumigay yun. Teka, paano mo ba nagawa yun? Ang ano? Huwag ka na nga tumayo dyan, halika na! Sayang ang oras, tara na! Bumaba na tayo sa hagdan at dumiretso na sa labas. Naghihintay na yung 2 sa atin. Ang ibig kong sabihin, paano mo nagawang labanan ng aswang? Nagawa mo pa talaga silang ikulong sa sarili nilang bahay? Pag may mga tao kang pinoprotektahan, makakaisip ka talaga o makakagawa ka ng mga bagay na hindi mo alam na kaya mo pala. Hindi sumagot si Joffrey at sumunod na lamang sa akin palabas ng bahay kung saan nakita namin sa gilid si Abby at Jelay na naghihintay na takot. Kuya, akin ang bag ko. Bakit ba nakatayo lang kayo dyan? Bakit hindi kayo nagtatago? Natatakot kami. Paano kung may bigla na lang humila sa amin sa likod ng puno? Ano yun? Narinig niyo ba? Narinig niyo ba yun? Oo,
Mukhang nabuksan na nila yung pinto. Nandito ka rin? Hindi ba ikaw ang nagdala sa amin sa kanila, ha? Jelay, mamaya na yan. Tumakbo na muna tayo, bilis! Teka, saan tayo pupunta? Ang lawak na tinatakbuhan natin ngayon eh. Oo nga eh, kitang-kita tayo rito. Pumasok na lang tayo sa kakahuyan. Tingin mo makikinig pa kami sa'yo ha, Joffrey? Pero Jelay, tama siya. Kuya naman, nagtitiwala ka pa ba dyan? Eh siya nga ang nagdala sa atin sa bahay ng Rowena na yan eh. Hindi to tungkol sa pakikinig sa kanya o hindi. Pero tama naman si Joffrey. Kung nandito tayo tatakbo sa malawak na lugar, wala tayong mapapagtaguan. Mabilis nila tayong makikita. Pag nasa loob tayo ng kagubatan, mahihirapan silang mahanap tayo. Mahihirapan din tayong umalis kasi hindi natin kabisado yan. I think, Jelay, tama sila eh. Kitang-kita tayo rito oh. Oo na nga, sige na. Hoy, mag-iingat kayo ha. May mga nakakatusok na damo. Aray! Natusok na nga ako eh. Aray! Ako rin! Sa kaliwa kayo dumaan, wala masyado nakakatusok doon. Teka, ano yun? Diretso lang ang lakad, Abby. Huwag mo na yung pansinin. May naririnig kasi akong parang umiiyak at dumadaing. Abi, narinig din namin. Ay, mabuti naman. Akala ko ako lang ang nakarinig eh. Baka magpanik na naman ako pag ako lang. Nagpapanik ka na ngayon eh. Girls, pwede ba bilisan nyo na lang ang pagtakbo? Nako, narinig niyo ba yun? Si Rowena yun. Posible na nagaan yung aswang na siya ngayon. Parang maalam ka eh, no? Pero hindi mo pinapaalam ang mga nalalaman mo. Yuko! Yuko! May lumilipad sa taas! Ay! Ano naman yon? Bakit ang lakas ng paggaspas? Teka, ibon ba yun? Ay, huwag kayo magpapanik ha. Hindi kami magpapanik, no? Ikaw pa talaga nagsabi niyan, ano? Nako, manananggal. Manananggal ang naririnig natin. Tumingala kayo. Makikita nyo na kalahati lang siya. Huwag mo na nga silang patingalain. Lalo lang sila matatakot. Jelay, huwag ka nang tumingala. Yuck! Ew, ano yan? Ay, ano to? May tumulo sa akin na malagkit at... ano yun? Ano yun? Abby, higa! Pahiram ako ng itak mo, Joffrey. Eto! Nang susunggaban na ng manananggal si Abby, itinulak ko siya pahiga sa lupa at nagmamadali kong tinusok ang pakpak ng kalaban namin. Galit na galit itong sumigaw at napatakip kami ng aming tenga. Nakadikit ang kanyang mga kamay sa kanyang mga pakpak at pinagaspas niya ito. Dahilan kung bakit kami tumalsik at nagkahiwa-hiwalay. Pinrotektahan ko ang ulo ni Abby para hindi yun ma-injure. At nang makita na lumilipad ang manananggal papalapit kay Joffrey at Jelay na patayo pa lamang, ay dali-dali akong tumakbo papalapit sa kanila para saksakin ang halimaw ng itak. Hoy! Papalapit na sa inyo! Oy, Alex! Hindi mo yun mapapatay ng itak-itak lang! Mag-iingat ka! Hindi mo kaya yung aswang! Kaya ko yan! Kuya! Kanina ka pa! Hindi pa ba sapat na sinaktan mo ang asawa ko? Hindi pa sapat ang lahat ng nagawa ko hanggat nabubuhay pa kayo. Pwes, hindi mo kami mapapatay sa paggamit mo ng mga itak na yan! Ngayon na tumalsik na ang itak mo sa malayo. Ano nang gamit mo, Alex, ha? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Kuya! Bitawan mo si Kuya! Hoy! Kuya Alex! Jelay! Huwag mong gawin yan! Hoy, Jelay! Lumayo ka dyan sa manananggal, no? Bitawan mo ang kapatid ko! Halimaw ka! Pasaway kang bata ka! Tingin mo ba mapapatay mo ko sa pagsaksak mo sa pakpak ko? Hangal! Lumayo ka sa akin! Jelay! Ayos lang ako. Hindi naman malakas ang pagtulak niya sa akin eh. Joffrey! May lakas ka na ngayon na saktan ako! Ang kapal ng mukha mo na saktan ako. Sa dami ng naitulong at nagawa ko para sa'yo. Tama na ang pagkapanggap mo. Alam mo na hindi ako mapapatay sa mga saksak na yan. Batid mo kung ano ang makakapatay sa amin. Ano? Joffrey, ano ba talaga makakapatay sa kanila? Huwag mong sabihin na may dala kayong buntot pagi o asin dyan, ha? Wala ako nun pero... Wala na kayong takas. Hindi kayo aabutan ng sikat ng araw! Rowena, wala kaming ganun pero... Heto, mapapatay ka nito! Ano? Nang sabuyan ko ng holy water si Rowena, ay nabitawan ako nito at bumagsak naman ako sa lupa.
Dali-dali kong nilapitan ang mga kasama ko at malakas namang sumisigaw si Rowena na hirap na ngayong makalipad. Pagbabayaran niyo ito! Magbabayad kayo! Kuya, sabuyan mo pa! Baka gumaling pa ang mga sugat niya eh! Yan na, lumilipad na siya palayo, kuya. Mahihirapan na siya ngayon at hindi na niya tayo masusundan. Pahiram ng itak, Joffrey. Anong ginagawa mo? Bakit mo binubusan ng holy water yung itak? Sisiguruhin ko lang na hindi niya tayo mababalikan. Joffrey, ano ginagawa mo? Bakit mo ako hinahawakan? Pinipigilan mo ba ako? Huwag mo sabihin papatayin mo si Rowena. Hindi pwede yun. Lalong magagalit si Kong. Pwede yun. Panuurin mo to. Tinakpan ko na ang holy water at nilagay sa bulsa ko. Bago pa makalayo si Rowena, ay inabot ko ang pakpak nito at hinila siya pababa sa lupa. Inapakan ko ang magkabila niyang pakpak at kahit na nanghihina na ay nanlalaban pa rin siya. Ginamit ko ang buong lakas ko at sinaksak siya ng itak sa puso. Nakakarindi siyang sumigaw at nangisay sa lupa. Ang galing! Ang galing ng kuya mo, Jelay! Tara na, parang may naririnig akong sumisigaw sa hindi kalayuan eh. Si Kong yun. Narinig niyang naghihingalo na ang asawa niya. Umalis na tayo bago pa niya tayo maabutan. Tara na! Umalis na tayo dito! Halika na! Malayo pa ang daan palabas. May isip din ni Kong nalalabas ng kagad tayo. Malapit na rin namang mag-umaga. Tulog pa ba sila pag umaga? Ayan ang hindi ko sigurado. Pero narinig ko lang sa mga usap-usapan na hindi sila ganun kalakas. At isa pa, mas madadalian tayo kung maliwanag, lalo na't nasa gitna tayo ng kagubatan. Kung ganun, magpatuloy na lang tayo sa pagtakbo hanggang sa may makita na tayo na pwede nating pagtaguan, kahit sandali lang. At huwag na tayong papasok sa bahay na may tao, aswang. Matuto na tayong madala. Medyo nakakalayo na tayo ah. Teka, may naririnig akong ilog. Ay, naku, maganda yan. Kung nasa gilid na tayo ng ilog. Bakit naman? Malakas ang pang-amoy ng mga aswang at halos lahat tayo ay may sugat. Nahaamoy ni Kong ang sugat natin, pero kung nasa gilid lang tayo ng ilog, ay malakas ang halo-halong amoy nito at matatakpan ang amoy natin. Sakto, may kubo ron. Pwede tayong magtago ron. Tara, titingnan ko muna kung anong meron sa loob. Huwag tayo maghiwa-hiwalay Opo, kuya. Bukas ang pinto. Hindi matibay pero kaya namang harangan at bantayan. Maalikabok din. At saka sira ang bintana. Mukhang wala nang nakatira dito. Pamilyar ka ba sa lugar na to, Joffrey? Hindi, ngayon lang ako nakapunta rito. Pwede na siguro muna tayong magtago rito. Safe na ba tayo? Gusto ko lang umuwi. Gusto ko lang umuwi talaga. Susunod na ako kina mami at daddy sa Canada at hindi na ako babalik sa Pilipinas. Sinigurado namin ni Joffrey na nakalak ang mga bintana at ang pinto. Hinarang din namin ang furniture sa pinto kung sakali lang napuwersahin itong buksan ni Kong. Nakaupo lamang kami sa sahig at magkakaharap. Kitang-kita ko ang takot ng mga kasama ko sa tuwing may maririnig sila sa labas na inaasahan nilang ipapalit nila kay Kong kung sakasakali. Ay, gusto ko na talaga umuwi. Namimiss ko ng kama ko. Kung kaya ko lang mag-time travel, hindi na ako mamamasko. Mali. Hindi na ako sasama sa inyo. Mananatili na lang ako sa kwarto ko. Kahit mag-isa lang ako, okay lang yun. Kesa naman ganito, no? O, di ba? Gusto nyo ng thrill? O, eto. Di ba kayo natitrill? Nakakatawa, kuya. Nagutom tuloy ako. Kanina pa ako takbo lang ng takbo Mabuti na lang may baon akong pagkain. May pagkain tayo? Oo, yung pagkain na hindi nyo pinansin kasi gusto nyo kanina ay fast food. Ay, naku, pasensya na. Pero buti na lang nag-fast food tayo kanina. Di sana wala tayong makakain ngayon kung kinain natin tong pagkain kanina. Ano ba to? Chicken? Spaghetti, ham? Barbecue? Naku, gutom na ako. Jelay, kumain ka na muna. Ikaw din, Joffrey. Kumain ka na. Kumuha ka lang dito. Sige, ayos lang ako. Kumain ka na. Eto, paglalagyan kita. Pasensya na at walang plato. Sa takip na lang muna. Tapos ito, chicken. Kumakain ka ba ng baboy? Teka nga, ba't ba ako nangingialam? Alam mo, kumuha ka na lang ng kung ano pang gusto mo, okay? Salamat. Naghahanda talaga kayo pag Pasko? Aba, oo naman. Bakit hindi? Masaya kaya ang Pasko. Nako, sa andanin niyo, mukhang hindi naman siya 500 pesos lang Aba, talagang hindi siya 500 pesos lang, no? Mahal na kaya mga bilihin ngayon.
O isipin natin kung pagkakasain o kung pipilitin, baka naman mapapagkasya talaga yung 500 para sa Noche Buena. Pero ang tanong, dapat ba nating piliting magkasya? Masarap ba at gusto ba natin yung mga pagkain na mabibili natin sa 500? Isang beses lang sa isang taon ng Noche Buena. Kaya bakit naman natin pipilitin, di ba? Kung kaya naman. Isa tong okasyon na sineselebrate ng mga Pilipino. Isipin mo, pag normal na araw, nililimit natin yung mga sarili natin na dapat ganito lang ang kakainin ko para meron pa ako mamaya o pang bukas. Pero pag Noche Buena, medyo hindi na natin iisipin yan kasi Noche Buena yun eh. Kahit makarami tayo, medyo ayos lang naman. Oo nga eh. Di ko nga alam kung bakit nila pinipilit yung 500 na Noche Buena na yan. Yung mga yun na nagpipilit yan, nakakaangat naman talaga sila sa buhay eh. Willing ba sila mag Noche Buena na 500 pesos lang yung pera? Oo nga eh. Nako, naparami na ang kwento natin. Kumain na nga muna tayo. Chelay, kumain ka na ha? Kumakain ako, no? Ngayon ko lang yata na-appreciate ang luto mo, Kuya Alex. Ang sarap, ang linamnam. Wow, plastic ha? Hindi nga, masarap nga oh. Napaisip tuloy ako, hindi ba may asin ang ulam? Pag hinagis yun sa aswang, mangingisay ba sila? Oo, natunaw yung asin, pero nakakapit pa rin sa ulam, di ba? Oy, kumain ka na nga lang. Nagtataka lang naman ako, no? Posible ba yun? Alam mo, hindi ko rin alam. Parang wala pa yata nakakaisip niyan. Ako lang nakaisip niyan, no? Oo nga, kuya. Ang cool mo kanina. Pinatay mo yung manananggal. Parang mga scene sa mga palabas eh. Yung mga palabas dati. Ay naku Habi, tama si Jelay. Kumain ka na nga lang. Pinupuri ka nga eh. Di wag. Ay, manghang-mangha sila sa iyo kuya. Ay nako, sabihin mo si Abi lang. Ay naku, hindi Yung kapatid mo rin kaya. Ano? Yun ang imposible. Maraming salamat nga pala Kuya Alex. 2 beses mo nang niligtas ang buhay ko. Doon sa Oval, hindi niyo ako iniwan. Tapos sa bahay ni Mrs. Rowena. Pasensya na rin talaga kayo at nadamay kayo. Hindi ko rin naman talaga alam na ganun pala sila. Hindi ko talaga alam. Joffrey, alam kong mabuti kang tao. Nako, hindi mo ako kilala, Kuya Alex. Hindi ba kita gaanong kilala, pero batid ko na mabuti kang tao. Hindi natin kailangan lagi ng 10 taon para lang masabi o mapatunayan na mabait talaga ang isang tao. Minsan ay isang araw lang, minsan isang gabi. At ako na ang nagsasabi sa iyo mabuti kang tao. At kung hindi rin dahil sa iyo, baka patay na kami ngayon. At kung hindi rin dahil sa akin wala sana kayo rito. Alam mo, Joffrey, choice naman namin na sumama Hindi mo kasalanan yun. O sige, ganito na lang Alam mo, bukas o mamaya pala kasi madaling araw na. Pumunta ka sa amin. Wala lang, iniimbitahan lang kita sa bahay namin. Baka gusto mong bumisita sa amin, alam mo na. Salamat, maraming salamat pag-iisipan ko. O sige, pag-isipan mo mabuti Teka, sandali. Saan pupunta si Jelay? Hoy, Jelay! Ano? Pupunta lang ako sa likod. May naririnig kasi ako doon. Titingnan ko lang. Ako na. Sabi ko naman sa'yo kanina, pag may nakita, napansin o narinig kayo nakakaiba, sabihin nyo kagad sa akin. Hindi yung pupunta ka. Sa loob lang naman ng kubo to, kuya. Hindi naman ako lalayo. Hindi naman ako tatakas. Hindi naman yun ang punto ko, Jelay. Pati ba naman ngayon maghihigpit ka pa? Hindi mo na talaga ako hinahayaang gawin ng mga gusto ko Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kaya nga tayo nasa sitwasyon na to dahil hinayaan kita na gawin ang gusto mo. Sinisisi mo ba ako? Jelay, hindi yan ang punto ko, okay? Alam mo na hindi ako ganyan. Sinisisi mo ko Parang sinasabi mo na kasalanan ko kung bakit tayo nasa sitwasyon na to. Na kung hindi ako nagpumilit na mamasko, wala sana tayo rito. Na kung nanahimik lang ako sa bahay at nakontento, wala sana, hindi sana mangyayari to. Alam mo, Jelay, hindi ko kasalanan kung guilty ka. Alam ko naman kasi na kasalanan ko to Alam ko na iniisip yung lahat na ako ang dahilan ng lahat ng ito. Jelay, hindi ko iniisip yan. Okay? Narinig mo ba si Abby na nagsalita niyan? Hindi rin, di ba? Si Joffrey nga sinisisi rin yung sarili niya Wala kang kasalanan. Di ka nga rito. Kaya yakapin ka ni Kuya, halika rito. Kasi naman,
Sana kahit hindi na lang ako namilit na mamasko eh. Okay na, sige na. Jelay, tahan na. Ayos lang yan, ha? Buhay pa naman tayo eh. Buhay pa tayo. Aba, talagang buhay pa tayo. Hindi ako papayag na may mangyari sa ating lahat. Huwag kang mag-alala, ha? Makakalabas tayo sa baryong to. Pangako ko yan. At makukontento na talaga ako sa bahay. Hindi na ako mamimilit na lumabas. O kaya lagi na lang kitang isasama, kuya. Kasi kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano na nangyari sa amin kanina, baka patay na ako ngayon. Buti nga hindi mo pa ako iniiwan eh. Kung ako ikaw, tapos nagmamaldita ako, naku, baka iniwan ko na yung sarili ko. Para namang hindi pa ako sanay sa kapatid ko. Hindi ako sanay na ganyan ka magsalita. Hoy, Natatakot kasi ako. Natatakot ako na may mangyaring hindi maganda sa inyo. O yun na nga, sa atin. Tapos kasalanan ko. Mamaya mapano ka pa tapos mawalan ako ng kuya. Ay, oo eh. Hindi mawawala si kuya, okay? Nandito lang ako palagi. Kahit ayaw mo man o gusto, eh lagi kang may kuya. Kuya! Si Abby yun! Tara na, puntahan natin siya. Abby! Ano meron? Bakit ka sumisigaw? Joffrey, ano ginagawa mo? Bakit mo binubuksan ang pinto, Joffrey? Huli na! Nabuksan na niya! May umaaligid sa paligid. May nagsasalita kanina. Boses ni Kong. Pero nakakatakot. Tapos bigla niya lang tinanggal ang mga nakaharing sa pinto. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Joffrey, pumasok ka rito! Bakit ka lumalabas? Tara na! Isara na natin yung pinto! Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Masyado kang mabait at mapagtiwala, Alex. Yan ang problema sa'yo. Ha? Ano? Masyado kang uto-uto. Kuya, umatas ka. Bumalik ka rito sa amin. Bakit? Mas nakakatakot ang itsura niya ngayon. Lumaki lalo ang katawan niya. Si Kong, tumangkad siya. Humaba ang mga kamay. Mukha siyang hayop. Hindi mo masasaktan ang mga kasama ko, Kong. Nung una, sa kanila ako interesado. Parang na lang noon sa kapatid ni Joffrey. Pero sa huli, mas naintriga ako sa'yo, Alex. Nakikita mo ba ang sarili mo, Joffrey? Kay Alex? Ganyan na ganyan ka rin sa kapatid mong babae, di ba? Sobra sa pagbabantay. Ingat na ingat. Tapos ano? Wala rin di ba? Hindi mo rin napaglaban ng mahal mong kapatid. Ha? Anong sinasabi niya? Bakit niya binanggit ang kapatid mo, Joffrey? Anong meron? Ano yun? Joffrey, nasaan ang kapatid mo? Pinatay ba siya? Pinatay ba siya ni Kong? Ah! Matalinong babae. Kanina pa kita napapansin, ha? Mukhang masarap namnamin ang utak mo, ah. Tumahimik ka! Ikaw ang tumahimik, Alex! Pinatay mo ang asawa ko! At hindi lang asawa mo ang mamamatay ngayon. Kung mahal na mahal mo siya, edi magsama kayong dalawa sa impyerno. Alex, kuya, huwag ka nang lumaban. Ano bang sinasabi mo dyan, Joffrey? Bakit naman ako hihinto sa paglaban? Malapit na tayo makaalis. Malapit na tayo makalabas. Malapit na tayo makaligtas. Ano ka ba? Kuya Alex naman, hindi mo nga alam kung nasaan ang daan eh. Pero ikaw, alam mo kung saan ang daan, kaya tutulungan mo kami. Ay, hindi mo pa rin ba naiintindihan ang nangyayari, ha, Alex? Nag-traitor na ako. Hindi ako mabuting tao. Plano ko to, okay? Plano ko na dalhin kayo sa baryo na to at sinadya ko rin na dalhin kayo sa oval na yon. Nang makaligtas kayo, ay sinadya ko na dalhin kayo sa bahay mismo ng mag-asawang aswang. Alam ko na aswang sila at dinala ko pa rin kayo doon. Naaalala mo ba nang makita mo ko na may dala akong itak kanina? Alam mo ba na ang itak na hawak mo ngayon ay isasaksak ko dapat sa'yo kanina? Yun ang orihinal kong plano. Kaya nga sinabi ko na sa'yo na hindi mo ko kilala. At sinabi ko sa'yo, hindi ako mabuting tao. Pero tinulungan mo kami. Tumulong ka sa pagpatay kay Rowena. Ano? Lapastangan ka. Isa ka sa mga pumatay sa asawa ko! Naku, Joffrey! Hukom, napasigaw kaming lahat nang walang hirap na damputin ni Kong si Joffrey at inihagis sa labas.
Nagmamadali kaming tatlo na tumakbo sa likod ng kubo hanggang sa makalabas kami. Nagulat kami nang tumalon si Kong papunta sa harapan namin. Dito! Dito sa kabila! Hawak-hawak! Huwag tayong maghihiwalay, ha? Nasaan na siya? Bigla siyang nawala sa paningin ko. Hindi ko na rin siya nakikita. Kahit maghawak-hawak pa kayo, sabay-sabay ko lamang kayong papatayin at kakainin! Tara, dito tayo dumaan! Naku, dito na lang sa kabila! Sandali! Huwag pala muna! Teka, nasaan na siya? Bakit hindi natin siya nakikita? Tapos, bigla na lamang siyang lilitaw. Nasa mga puno siya. Nasa taas siya kaya hindi natin makita kahit may hawak tayong flashlight. Basta siguraduhin lang natin na hindi tayo maghihiwa-hiwalay, ha? May armas naman tayo may itak ako at may holy water. Aswang lang siya pero nagsimba ako kanina. Kuya! Kuya! Tulungan mo ako, kuya! Nagulat ako nang biglang may humila kay Jelay at kinaladkad siya papalayo sa amin. Dali-dali ko siyang hinabol at nakikita ko ang kapatid ko na nagpupumilit na humawak sa kahit saan. Nang makahawak siya ng malaking bato ay paulit-ulit na yung pinukpok sa kamay ni Kong na kumakaladkad sa kanya. Bigla na lang tumakbo si Joffrey at malakas na binangga si Kong. Dahilan kung bakit nabitawan nito ang kapatid ko. Bilisan mo, Jelay! Tumakbo ka na palapit sa kapatid mo! Joffrey, anong ginagawa mo? Bakit mo ginagawa to? Alex! Ihagis mo sa akin ang itak! Sige, eto, saluhin mo! Hindi niyo ako mapagtutulungan. Kahit na magsama-sama pa kayong lahat, ay wala kayong laban sa akin. Hangal ka, Joffrey! Traitor! Nagawa mo pa akong saksakin ng itak! Ano yung mainit sa katawan na yan, ha? Ano yan? Anong nasa itak? Ito bang ginamit nyo na pangpatay sa asawa ko? Pagpapayaran mo to, Joffrey! Joffrey! Kuya, yung holy water mo! Hagisan mo para mabitawan niyo si Joffrey! Bilis! Iahagis niyo si Joffrey sa ilog, kuya! Dali-dali kong binuksan ng holy water at hinagisan si Kong. Sumigaw ito bago ihagis si Joffrey sa rumaragasang ilog. Napasigaw din si Abby at dahil siyang pinakamalapit doon, inabot niya ang kanyang kamay upang mahawakan si Joffrey. Tumulong din si Jelay at hinawakan si Abby upang hindi anurin palayo. Palapit na ako sa kanila para tumulong nang maramdaman ko na may humawak sa braso ko at pagkaharap ko ay malakas akong sinampal ni Kong bago ako kaladkarin at inuntog sa kalapit na puno. Damang-dama ko ang galit nito sa akin. Nabigla pa ako nang ihagis niya ako sa ilog. Sinira mo ang gabi ko, Alex. Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang buhay ko. Ang dapat sa'yo ay mahirapan muna. Dapat lamang napahirapan ka muna bago ka mamatay. Dapat lang nalunurin ka at mahirapan kang huminga. Kong, hindi ko ginusto na patayin ang asawa mong aswang. Kayo itong masasama. Hindi kami masasama. Sadyang kakaiba lamang kami, pero hindi namin yun kasalanan. Ang mga nawawala ba? Ang mga nasa missing posters? Kagagawan nyo rin ba yung mga yon, ha? Kayo ba ang dahilan kung bakit nagkakawalaan ang mga tao rito? Binigay sila sa amin, tulad ng ginawa ni Joffrey. Binigay niya kayo sa amin. Ginawang pain, inuto at nilapit. Nakakatawa nga kayong tingnan ngayon Yung dalawa mong kasama ay hirap na hawakan at iligtas si Joffrey sa rumaragasang ilog. Dapat bitawan nyo na yan. Siya ang may kasalanan ng lahat. Dinala niya kayo rito. Inuto niya kayo at nagpadala naman kayo. Ano na nga ang dahilan nyo? Mamamas ko? Wala kaming Pasko. Hindi tayo parehas ng sinasamba. Magkaiba tayo ng Diyos. Alam ko. At ang Diyos mo ay hindi ka tutulungan sa gagawin ko ngayon. Ha? Anong sinasabi mo? Sakto. Nasa tubig na tayo. Mas madali kitang mapapatay ngayon. Wala ka nang kawala sa akin, Kong. Wala ka nang kawala sa mga kasalanan mo. Lahat ng yan ay pagbabayaran mo kasama ng Diyos na sinasamba mo. Para ito sa mga taong pinatay mo.
sa mga sinaktan mo. Para kay Joffrey at para sa Pasko namin na sinira mo. Binuksan ko na ang takip ng holy water at nilublob ito sa ilog para humalo sa tubig. Sumigaw ng malakas si Kong nang nakakarindi at hindi ko magawang takpan ng tenga ko dahil gamit ang isang kamay ay sinaksak ko siya ng itak. Pilit ko siyang iniangat sa tubig kahit hirap na ako dahil mabigat siya. Pilit pa rin siyang lumalaban kahit na nanghihina na at inaabot ang braso ko. Bigla ko siyang binagsak sa tubig at lalong lumakas ang kanyang mga sigaw dahil sa ilog na may holy water. Tumabi kayo! Inaanod si Kong! Sandali, pupuntahan ko kayo. Tapos na ba? Ano? Patay na ba siya? Teka, bakit gumagalaw pa siya? Abutin mo ng kamay ko. Huy, Joff! Anong ginagawa mo? Bakit inaabot mo si Kong? Kuya Alex, pahiram ako ng itak. Gusto ko siyang tapusin para makaganti naman ako sa ginawa niya sa kapatid ko. Oh, heto. Para to sa ginawa mo sa akin noon, Kong. Sa pagkuha mo sa kapatid ko at pagkulong mo sa akin sa baryong ito. Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Tara na. Tumayo na kay Jelay. Halika na. Abi? Oh, grabe naman. Nagulat naman ako sa pagyakap mo, Abi. Ako rin, kuya, payakap. Oh, sige, halika rito. Shh, tahan na. Okay? Tahan na. Okay lang yan, tapos na. Huwag kayong mag-alala. Safe na tayo, guys, okay? Safe na kayo. Pwede na tayong umalis. Sumisikat na rin ng araw. Makakakilos na tayo na maayos. Hindi na tayo mahihirapan. Tingnan mo, nakatayo pa rin siya sa gilid ng ilog at pinagmamasdan na nabubulok na bangkay ni Kong. Oo nga eh. Pinatay ba talaga ni Kong ang kapatid niya? Hindi ko lang maintindihan bakit siya nagdadala ng mga tao rito sa baryo. Ano bang gusto niya? Kasi, natatakot ako. Ay, naririnig niya pala tayo, no? Natatakot ako na pag lumaban ako, ay magaya rin ako sa kapatid ko. Pero naisip ko na, mas mabuti pa yung kalagayan niya eh. Tahimik na, nasa kabilang buhay na, at nakalaya na siya sa baryong ito. Pero ako, eto, nakakulong. Bilanggo sa baryo ng mga aswang na to at napipilitan na magdala ng mga tao. Pwes, ngayon ay hindi mo na kailangan pang gawin yan. Pero ilang beses ko nang nagawa yun, Kuya Alex. Wala kang choice. Kinain ka ng takot. Oo, mali yun, Joffrey. Malaking kasalanan mo. Pero may chance ka pang magbago. May chance pang mabago ang ikot ng mundo mo. Wala na si Rowena at ko ngayon. Sumama ka na muna sa amin pauwi. Kahit ngayon lang, ha? Saka na tayo mag-isip o saka ka na mag-isip ng susunod mong hakbang. Ayos ba yun? Hahayaan niyo akong sumama sa inyo? Oo naman. Kung hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa bawat isa sa atin, ay baka napano na tayo. Nakaligtas tayo dahil sa tulong ng bawat isa. Grabe, nasobrahan sa thrill ang Pasko natin, no? Best Christmas ever! Inabot na kami ng umaga sa paglalakad hanggang sa makabalik kami sa aming baryo at dumiretso na kami sa bahay namin. Antok at pagod na kami. Walang tulog at kulang sa kain. Ang una naming ginawa ay gamutin ang mga sugat namin. Nanatili kami sa loob ng bahay ng 2 araw. Mabuti na lang ay napapayag namin si Joffrey na manatili muna sa amin bago niya mapag-isipan na umalis na. Sigurado ka ba, Joffrey? Alam mo kung may pagdadalawang isip ka o nag-aalangan ka. Sigurado ako, Kuya Alex. Maghanap pa ako ng mga impormasyon sa mga aswang at babalik ako sa baryo nila para talunin sila, para ubusin ang lahi nila. Nakakatawa man pakinggan. Hindi siya nakakatawa. Okay? Naniniwala ako na kaya mo yun. Actually, ang tapang mo nga eh. Napakatapang mo, Joffrey. Hindi ko kaya ang gusto mong gawin. Basta ganito ha, kung may kailangan ka, kahit na anong tulong, pakiusap. Lumapit ka sa akin ha, nandito lang ako. Nako, maraming salamat Kuya Alex ha. Masaya ako nakilala kita. Ako rin, Joffrey. Naway pagdating ng panahon mahanap mo ang kapayapaan na nais mo. Mag-iingat ka palagi ha. Advance Happy New Year na rin sa'yo. Advance Happy New Year din sa inyo. At paalam na rin, Abi, Jelay.
Paalam, Joffrey! Pasensya na rin sa mga nasabi ko, Pasensya na talaga, Kuya Joffrey. Wala yun. Basta salamat sa inyo, ha? Bye, Kuya Joffrey! Mag-iingat ka palagi, ha? Paalam, Joffrey. Ay, 2 days na nakakalipas. Napapagod pa rin ako. Hanggang ngayon, napapanaginipan ko pa yung mga aswang na yan. Naku, Diyos ko. No, kwento mo ba sa mama mo ang nangyari, Abby? Aba, syempre hindi, no? Eh di natapos ng pagkakaibigan namin ni Jelay. Oo nga, eh di hindi ka pa sa amin magse-celebrate ng New Year. Ha? Dito ka rin mag-New Year? Aba, oo, no? Bagong kapatid mo na rin ako, Kuya Alex. Tumutulong na nga ako ngayon magtanggal ng mga Christmas decorations, eh. Palitan na natin yan ng pangbagong taon at mag-medianoche na agad tayo, ha? Talagang hindi ka nadadala, no? Nanatili ka pa rin dito, no? Gusto pa yata ng part 2, Kuya, no? Uy, di na, no? Ayoko na. Tama na yon. Gusto ko na ulit ng tahimik na buhay. Ako rin, Abby. Gusto ko rin ng tahimik na buhay. At syempre, ako rin. Ngayong bagong taon, lumabas-labas tayo, ha? Maghanap tayo ng masasayang experience sa labas. I think, Kuya, sa bahay na lang tayo. Parang gano'n na nga. Parang ako rin, gusto ko sa bahay na lang. Oh, so ano problema? Ngayon, ayaw nyo nang lumabas. Ay, nako, nakakatawa talaga kayo. Nag-asaran pa kami dahil natatawa ko sa kanilang dalawa na ngayon ay pinipili na lang ang panonood ng TV at mag-bonding indoor. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil mabigat din ang napagdaanan namin. Pero sabi ko nga, kung magpapapigil tayo sa mga hindi magagandang experience natin sa nakaraan, paano tayo makakaranas ng mga panibago? Kaya ngayong Christmas season, ang aking hiling ay hayaan ang sarili natin na magbagong buhay kahit na ilang beses na natin sinabi na gagawin natin ito. Malay ba natin na ngayong taon magkakatotoo na yung mga hiniling natin? Ang plano ko kasi hayaan na kahit papano na magdesisyon ng kapatid ko dahil gusto ko na matuto siyang tumayo sa sarili niya. Kumbaga maging independent na siya. Masaya rin ako na hindi man maganda ang naging experience namin sa baryo na yon, napalapit naman ako sa kapatid ko nang dahil sa namasko kami sa baryo ng mga aswang.